Naglabas ngayon ng agarang pahayag ang Ministry ng Depensa ng Alemanya. Naglagay ang Rusya ng 360,000 sundalo nito sa Belarus, malapit sa hangganan ng mga bansang Europeo na handang umatake anumang sandali. Nagbigay ng pahiwatig sa Alemanya na ang Europa ay nasa parehong sitwasyon ngayon tulad ng Ukraine noong Pebrero 2022 bago ang malawakang pag-atake ng Rusya. Ipinapakita ng dami ng tropang Ruso na naghahanda ang Rusya sa pag-atake. Ang pahayag mula sa Alemanya ay nagpalawak sa sinabi ni NATO Secretary General Mark Rutte na dapat ihanda ng mga Europeo ang kanilang mamamayan para sa posibleng malaking digmaan tulad ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil si Putin ay naghahanda ng pag-atake sa Europa. At alam nyo, nitong mga nakaraang panahon, halos walang linggo na lumilipas na hindi nagbababala ang mga politiko ng mga bansang Europeo sa kanilang mga mamamayan tungkol sa nalalapit na banta ng militar ng Russia. Sa mga nakaraang araw, inaalala ng Chancellor ng Alemanya at kalihim general ng NATO ang ikalawang digmaang pandaigdig kaugnay ng kasalukuyang tensyon. Nanawagan ang bagong direktor ng panlabas na paniniktik ng United Kingdom na piliting baguhin ni Vladimir Putin ang kanyang mga plano. At halimbawa, nagbabala ang punong ministro ng Finlandia tungkol sa paglipat ng mga tropang Ruso sa hangganan ng kanilang bansa sakaling magkaroon ng kapayapaan sa Ukraine. At ang lahat ng mga lider na ito ay aktibong inihahanda ang lipunang Europeo para sa isang malaking digmaan. At gaya ng nakikita natin, ngayon ay may mga dahilan talaga para mag-alala ang mga Europeo. Ako si Alexi Pichi, talakayin natin ang paksang ito ng magkasama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at siguraduhing mag-iwan ng mahaba-habang komento sa video na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga agarang balita habang dumarating ang mga ito. Naghahanda ang Russia ng daan-daang libong sundalo hindi para sa Ukraine, kundi para ipadala sa Europa, Belarus at hangganan ng NATO. Dahil dito, nahaharap ang Europa sa seryosong banta ng digmaan. Ang pahayag na ito ay ginawa ngayong araw ng miyembro ng komite sa usaping panlabas ng parlamento ng Alemanya, retiradong koronel ng Sandatahang Lakas ng Alemanya na si Roderick Kiesewetter. Binigyang diin niya na ngayon pa lang, sa araw na ito, makinig kayo. Ang Rusya ay may dalawang korpus ng hukbo sa Belarus na may kabuuang bilang na 360,000 na handang laban na sundalo. At talagang nakakatakot yon dahil sapat na ang mga puwersang ito ngayon pa lang para simulan ng mga Ruso ang pananakop sa mga bansa sa Baltiko. Pagkatapos, babanggitin nila ang nakakagulat na sinabi ni Kiesewetter. Nag-aalala ang mga bansa sa Baltiko dahil dito. Napansin namin ang ganitong pag-unlad sa nakalipas na 2 taon pero hindi namin ito nasabi sa publiko. Hindi gaanong nagtatagumpay si Putin sa militar na aspeto sa Ukraine. Ngunit dahil sa ekonomiyang militar, naghahanda siya ng daan-daang libong sundalo na hindi ipinapadala sa Ukraine. Ibig sabihin, sa parlamento ng Alemanya ngayon ay diretsahang sinabi na ni Putin na naglagay na siya ng maraming sundalo sa Belarus na handang umatake sa Europa. Kahawig ito ng nangyari noong Pebrero 2022 nang nagtipon din ang mga Ruso ng tropa sa hangganan ng Ukraine gamit ang pagsasanay militar bilang dahilan. Dagdag pa, nabanggit sa Alemanya na sa Russia, propesyonal na inihahanda ang mga sundalo na hindi ipinapadala sa Ukraine. Malinaw na may ibang layunin. Nagbabala si Kiesewetter laban sa pagiging inosente sa paghusga sa Russia at kay Putin at sa paniniwalang mapipilit ng ilang pagpupulong sa Berlin na talikuran niya ang kanyang mga plano. Ayon sa Aleman na politiko, magiging kritikal ang 2026 at 2027. CP, kung nalampasan natin ang mga taon dahil sa ating kakayahang magtanggol at paghahanda ng mga mamamayan sa ganitong posibilidad, malalampasan din natin ito. At dito ko rin nais banggitin na kamakailan lang ay sinabi ng kalihim general ng NATO na si Mark Rutte na ang Rusya ay naging mas mapangahas, pabaya at walang awa sa NATO at sa Ukraine. At nakikita niya ito bilang isang seryosong banta. Umaasa sa kanyang kaalyadong China, ngunit hindi lang siya. Nagbabala rin si Canciller Merz ng Alemanya na naghahanda ang Rusya para sa malaking digmaan. Sa mga nagdaang araw, halos linggo-linggo nagbababala ang mga politiko sa Europa sa kanilang mamamayan tungkol sa banta ng militar ng Rusya. Ilang araw bago nito,
Binalikan ng kanselyer ng Alemanya at ni NATO, Secretary General Mark Rutte, ang ikalawang digmaang pandaigdig kaugnay ng kasalukuyang tunggalian. Ang bagong direktor ng serbisyo ng panlabas na paniniktik ng military intelligence, 6 sa United Kingdom, ay nanawagan na pilitin si Putin na baguhin ang kanyang mga plano. Sa Finland, sinasabi nilang pagkatapos ng digmaan sa Ukraine, ang mga sundalo ay pupunta sa hangganan ng Finland at Baltiko. Ayon sa Wall Street Journal, ang mga ganitong pahayag ay nagpapakita ng seryosong psikolohikal na pagbabago sa kamalayan ng mga pinuno ng bansa. Ang Europa, na matapos ang dalawang digmaan, ay binuo sa ideya ng mapayapang pakikisalamuha at sabayang pag-unlad ng ekonomiya. Ngayon, para matiyak ang kapayapaan, kailangang maghanda ang Europa para sa digmaan upang mapigilan si Putin. Ayon kay Admiral Rob Bauer ng Netherlands, na kamakailan lang ay nagsilbing tagapangulo ng Komiteng Militar ng NATO. Ayon sa kanya, nitong mga huling buwan ay lumakas ang panawagan dahil ipinapakita ng datos na mas marami ng armas ang ginagawa ng industriyang militar ng Russia kaysa sa kailangan para sa digmaan sa Ukraine. Nagdudulot ito ng pangamba na baka mas mabilis muling mapalakas ng Russia ang militar at atakihin ang Europa ng mas maaga kaysa inaasahan. Ang tinutukoy ay bandang pagtatapos ng kasalukuyang dekada. Sa mga pribadong pag-uusap, sinasabi ng mga opisyal ng Europa na handa ang mga botante na magsakripisyo kung kinakailangan, pagtaas ng gastos sa depensa at pagbabalik ng mandatoryong serbisyo militar. Gagawin lang nila ito kapag naniniwala silang mangyayari talaga ang pag-atake. Ang general na kalihim ng NATO na si Mark Rutte ay diretsahang nagsabi noong nakaraang linggo at ito ang kanyang sinabi, "Kami, ang susunod na layunin ng Rusya. Ibinabalik ng Rusya ang digmaan sa Europa. At kailangan nating maging handa sa digmaan na kasing laki ng naranasan ng ating mga lolo at lola." Inalala niya ang ikalawang digmaang pandaigdig ngayong linggo. Noong nakaraang linggo, inihambing din ni Kanselyer ng Alemanya, Friedrich Merz, ang estratehiya ni Putin sa Ukraine sa ginawa ni Adolf Hitler noong 1938 nang sakupin ang Sudetenland ng Czechoslovakia. At noon, pumayag ang United Kingdom at Pransya na ibigay kay Hitler ang Sudetenland para maiwasan ang malawakang digmaan. Pero hindi ito nakatulong at nagsimula pa rin ang malawakang digmaan noon. 11 buwan matapos lagdaan ang kasunduan na nakilala sa kasaysayan bilang Munich Agreement. Bukod pa rito, ang bagong direktor ng British Intelligence Service, Military Intelligence, 6 na si Blaise Metrovelli ay nagbabala tungkol sa, ayon sa kanya, seryosong banta mula sa agresibo, ekspansyonista at revisionistang Russia na nagsasagawa ng mga sabotahe, cyber attacks at nagpapalipad ng mga drone papunta sa mga kritikal na infrastruktura at mga base militar. Hindi pagkakamali kundi katangian ng Russia ang pag-export ng kaguluhan sa pakikisalamuha sa ibang bansa. Dapat tayong maging handa na ituloy ito hanggang mapilitang baguhin ni Putin ang kanyang mga plano sa puwersa. Ngayon, ang Europa ay hindi na nakikitungo sa mga digmaan na pinipili, kundi sa mga digmaan na kinakailangan, na magkakaroon ng mataas na bilang ng mga nasasawi ayon sa kanya. Sinabi ni punong ministro ng Finland na si Petteri Orpo kamakailan na kahit magkakapayapaan sa Ukraine, banta pa rin ang Russia sa Europa. Malinaw na sa kasong ito, balak ng mga Ruso na ilipat ang kanilang mga tropa sa ating hangganan at sa hangganan ng mga bansa sa Baltics. Ngunit nais ko ring banggitin na noong Martes, 16 ng Disyembre, 8 bansa sa silangang Europa mula Finland hanggang Bulgaria ang nagsagawa ng isang komperensya sa Helsinki tungkol sa pag-oorganisa ng magkasanib na depensa laban sa Russia. Ito na ang silangang pakpak ng NATO. Nais nilang makakuha ng pondo para sa mga layuning ito mula sa bagong budget ng European Union na magsisimula sa 2027. At lahat ng mga bansang ito ay humihiling na pondohan ng European Union ang paglikha ng sistema ng depensa laban sa mga drone at ang mabilis na paglipat ng mga tropa at armas. Naghahanda ang mga bansang Europeo sa posibleng sagupaan sa pamamagitan ng mabilisang paglipat ng tropa sa silangan at pagbabalik ng sapilitang serbisyo militar. May ilan na sapilitan, gaya ng sa mga bansa sa Baltiko, at may ilan namang pansamantalang voluntaryo pa lang, gaya ng sa Alemanya, Pransya, Netherlands at Belgium. Lalong tumitindi ang pangambang ito dahil nais pa ng bagong administrasyon ng Estados Unidos na bawasan ang suportang militar sa Europa. Nagbunsod ito ng malaking pagdududa sa lumang mundo tungkol sa kanilang katapatan.
sa bagong estratehiya ng pambansang seguridad ng Estados Unidos. Tinitingnan ng Washington ang Europa bilang isang kalaban, samantalang sa agresibo, hindi malinis at mabangis na Rusya, nais ng Washington na patatagin ang kanilang relasyon. Kaya naman, napipilitan ang Europa na kumilos agad-agad at gaya ng nakikita natin, seryoso talagang naghahanda ang Europa para sa isang malaking digmaan. Dahil si Putin at pati na rin ang mga Ruso sa kabuuan ay nagbibigay ng lahat ng dahilan para isipin na sila ay naghahanda. Naghahanda na salakayin ang Europa. Kapag sina Peskov, Lavrov, Mashka, Sakharova, Dimka, Medvedev, Volodka, Putin at iba pa ay nagsabing nag-iimbento lang ang mga Europeo, wala kaming balak umatake. Gusto kong ipaalala na eksaktong ganito rin, salita sa salita, ang sinabi ng buong grupong ito bago ang malawakang pananakop sa Ukraine. Noon, sinabi nilang hindi naman balak ng Russia salakayin ang Ukraine, pero sumalakay pa rin sila. Ngayon, ang parehong mga itim na bibig ng Russia ay sumisigaw na hindi raw balak ng Russia na salakayin ang Europa. Kayo na ang bahalang magbigay ng konklusyon. Dito ko natatapusin at ilalagay ang tutuldok. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, kung mahalaga para sa inyo ang impormasyon at ang ginagawa ng YouTube channel na ito, maaari ninyong suportahan ang aming trabaho sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye na ibinigay. Sa description ng video na ito, sa ibaba, nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexei Pichi sa paraang pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.